Jesucristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon, minamahal sa mga oras nito. At tayo po, mga minamahal ko, dadako sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa, ang ating pong pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon para po sa ating karagdagang karunungan, kaalaman at pangunahing espiritual, sapagkat sabi ng Biblia, mapalad yung puspos ng karunungan at kaalaman sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos, ito ang buhay, minamahal at pagkain ng ating mga kaluluwa. Tayo po'y sama-samang manalangin sa oras nito, minamahal, at pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng kanyang banal at dakilang salita. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mo pagmama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. The leading prayer of our beloved Honorable Pastor, have mercy upon us, O Lord. Hallelujah. Aming dalangin ng gabay at patnubay sa mga oras nito, sa aming paikinig, O Diyos, ng mga banal at dakilang mong salita, mahal na Panginoon, na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, mahal na Panginoon. Buksan mo ang aming pangunawa. Lubos naming maunawaan, mahal na Panginoon, ng iyong banal na kalooban. Tunay sa ganang amin, wala po kaming magagawa, mahal na Panginoon. Anoint the words, Lord. Hallelujah. Anoint the words, that is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aming dalangin, mahal na Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming mga pangunawa sa iyong salita. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming paikinig. Cast out right now the demons of destruction in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At luwalhatiin po ang ating dakilang Diyos, minamahal ko sa gabing ito. All the glory, honor, worship, and thanksgiving belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give them all honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Willie Estrada Almeida, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, and our beloved children, whole blessed Almeida family, sa lahat ng mga anak, apo at manugang ng ating mahal na pastor, at lubos po ang ating pagpupuri at ang ating taos-pusong pagpapasalamat sa mahal na Panginoon, na tayo po ay pinagkalooban ng mga taong totoong umiibig at nagmamalasakit ng labis para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mga minamahal, dahil kung walang mga taong mananalangin para sa atin, walang mga taong nagbuwis ng kanilang mga buhay para maunawaan natin ang salita ng Diyos, disin sana hindi natin masumpungan ang dakilang biyaya at pagpapala ng Panginoon na ating tinatamasa sa mga oras na ito. Kaya tayo po narito ngayon, mga minamahal, upang pagbulay-bulayin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng salita ng Diyos na siyang ating gabay, ang ating patnubay. Mga minamahal, dito po lumalago ang ating pananampalataya, tumitibay ang ating pananampalataya, at lumalalim po yung ating awareness, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat naunawaan po natin yung ating pong mga boundaries, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, na may mga bagay na dapat natin gawin at may mga bagay na hindi po natin dapat gawin, sapagkat meron pong mga iba't ibang mga restriction ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga ipinagbabawal ng Diyos, mga minamahal, mga bagay na hindi po pinapahintulutan ng ating mahal na Panginoon na ating gawin, sapagkat ito po ang nagiging daan na tayo po ay nalalayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. At sa kabilang dako, pilit namang itinutulak ng kaaway na gawin natin ang mga bagay na bawal sa Diyos, gawin natin ang mga bagay na hindi pinapahintulot ng mahal na Panginoon, sapagkat ang kanyang layunin ay ilayo tayo sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang misyon, mga minamahal, ni Satanas. Ang tayo po ay ilayo sa Panginoon. Ang kanyang purpose ay upang ating mga kaluluwa ay kanyang maging pag-aari. At ito'y ihulog niya sa init ng apoy ng impyerno. At tayo pong mga nakakaunawa sa salita ng ating mahal na Panginoon, pilit po nating sinisikap na lumakad ng naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon upang matiyak natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggang. Last Thursday po, mga minamahal, Thursday night, ang ating pong topic is guard your gates. At hindi po yun natin natapos, mga minamahal, at sundan po natin ito ng ilang mga talata, sapagkat napakahalaga, mga minamahal ko, ng ating pong maunawa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, from the book of Matthew, chapter 26, verse 41, ating pong basahin ang talatang ito, mga minamahal. Ano pong sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon? Sabi ng Biblia, kayo'y magpuyat at magsipanalangin. Ito po ay
mga minamahal, utos ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay magpuyat at tayo po ay magsipanalangin. Napakahalaga ng isang Kristiyano na tayo po ay maging prayerful, mga minamahal, sapagkat sa magitan ng ating pananalangin, ito po ang ating pananggalang. Ito po ang ating shield para sa anumang pana ng kaaway, sa anumang pandarayan ng kaaway, sa anumang panunukso ng kaaway, mga minamahal, ay hindi po tayo mahulog mula sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Yun po ang gusto ng kaaway. Mga minamahal, mahulog tayo mula sa kamay ng ating mahal na Panginoon, sapagkat alam po niya na we are safe and sound, mga minamahal, kapag tayo po ay nasa kamay ng mahal. Regarding po sa security, regarding sa safetyness, mga minamahal, talagang safe na safe tayo, secured na secured po tayo, kapag tayo po ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. We sleep like a baby. Kaya po nating matulog katulad ng pagtulog ng bata, sapagkat confident tayo na tayo ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makita mo, mga minamahal, kahit saan tayo pumunta, saan tayo pumaroon, panatag na panatag ang ating mga puso, because we believe, mga minamahal, na kahit saan tayo pumunta, God is with us. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Biblia, mangagpuyat kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu, mga minamahal, sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Ano pong sabi ng English? Be watch and pray that you may enter not into temptation. The Spirit is indeed is willing, but the flesh is weak. Ang layunin, bakit po tayo mananalangin? Bakit po tayo magbabantay? Mga minamahal, bakit po tayo mananalangin? Para, mga minamahal, hindi tayo mahulog sa tukso, sapagkat, mga minamahal, yung objective po ng temptation is to fall you down. That is the purpose. Why Satan tempted you? The purpose is to fall you down. Ang gusto ng kaaway ay mahulog ka, matumba ka, mga minamahal, mawalay ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya siya po ang ating, mga minamahal, technical adversary po, mga minamahal, ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. So sabi ng banal na Biblia, dapat bilang Kristiyano, we need to know the wiles of the devils. We need to know yung mga strategy ng kaaway. Ang kanyang purpose ay ihiwalay tayo sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang great mission, mga minamahal, ni Satanas. Kaya sabi dito, hindi porket, mga minamahal, tinutokso tayo, ay mahina na po tayo, mga minamahal. Hindi tayo tinutokso dahil mahina tayo. Ang purpose ng temptation, ang purpose ng tukso is to fall you down. Pero lahat, mga minamahal ko, nang nahuhulog sa tukso, ay totoong mahina kasi natukso ka eh. So confirm po yun, 100% that you are weak, mga minamahal, because you fall into temptation. Kasi kung hindi ka pa mahina, hindi ka mahuhulog sa tukso. That's why you are weak. It is 100% confirmed na mahina ka dahil nahulog ka sa tukso. Pero that means, mga minamahal, na ikaw ay failure na dahil nahulog ka sa tukso. Marami pa pong pagkakataon, marami pong natutukso. Kagaya po ni King David. Si King David, mga minamahal, nagkaroon ng matinding pagnanasa, that is, mga minamahal, trap ni Satanas. What is the purpose? To fall him into temptation, para mahulog siya sa pagkakasala. Ginamit si Bathsheba at si King David, siguro at that time, siya po ay kulang ng prayer. Sapagkat kapag tayo po ay mahulog sa tukso, it means, mga minamahal, kulang tayo sa pananalangin, kulang tayo sa anointing power, kulang tayo sa kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's why we are fall into temptation. Pero sabi ng Biblia, tayo po ay 100% confirmed na tayo po ay mahina, mga minamahal, dahil nahulog tayo sa tukso. Kaya kung hindi pa tayo mahina, hindi tayo mahuhulog sa tukso. Pero hindi po ibig sabihin na tapos na ang mundo. Hindi po ibig sabihin na talo na tayo, porkit natumba na tayo. Sabi pa nga ng banal na Biblia, mga minamahal, ang totoong mga Kristiyano, matutumba ng 5 beses, tatayo ng 5 beses. Matumba tayo ng 6 na beses, tatayo tayo ng 6 na beses. Mga minamahal, matumba tayo ng 7 beses, tatayo tayo ng 7 beses. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay natukso, may karapatan pa po tayo, may kakayahan pa po tayong muling bumangon at ayusin, mga minamahal, ang ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.
Bagamat tayo po ay dinidiscourage ng ating kaaway, ng kaaway ng ating malapay sa mga failure, sa mga temptasyon kung saan tayo po ay nahulog, dinidiscourage niya po tayo, pero ang mahal na Panginoon, palagi po tayong ini-encourage na kung tayo po ay mga minamahal magkasala, magbalik loob po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po ay magkamali, magbalik loob po tayo sa ating mahal na Panginoon. Pero sabi rito, lahat ng nahuhulog sa tukso ay totoong mahina kasi natukso mga minamahal sila. Our dearly beloved Jesus Christ was also tempted, but He was not fall into temptation. Siya po ay natukso. Totoo po yun. Natukso ang ating pinakamamahal na Panginoon, pero hindi po siya nahulog sa pagkakasala. Ibig sabihin, lahat tayo ay pwedeng matukso, mga minamahal. Sabi pa nga ng ating pinag-aaralan, we are all confronted by temptation in many aspect po, mga minamahal, ng ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, ang kailangan lamang po natin gawin ay magbantay at palaging manalangin, mga minamahal, because we are subject into temptation. We are subject to be tempted. Kaya kailangan ang Kristiyano maging prayerful. Yan po ang itinuturo natin dito dahil yan po ang isa sa ating mga sandata para tayo po ay magtagumpay. Ang gusto mo itagumpay, mga minamahal, siyempre, sa isang laban, kailangan meron kang special na armas, mga minamahal, sapagkat sa panahon ng digmaan, kailangan mong merong armas na mabisa, magandang klaseng armas, para makamtan mo, mga minamahal ko, yung tagumpay. Ganun din po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. One of our special weapon, wala pong iba kundi ang pananalangin. Kaya nga po, ang sabi po ng mga minamahal na basa ko sa ating Preacher's Handbook, na yung powerless Christian, prayerless Christian is a powerless Christian. A prayerful Christian is a powerful Christian. Kapag ang Kristiyano ay kulang sa pananalangin, kulang ng kapangyarihan. Kapag ang Kristiyano ay punong-puno ng panalangin, ay punong-puno din naman ng kapangyarihan. Ito po ang ating kailangan. Sapagkat sa mundo nating ginagalawan ngayon, ay napakaraming tentasyon na ginagawa ng kaaway. The purpose is to fall us into temptation. Tayo po, mga minamahal ko, ay magkasala. Iba't ibang mga aspeto, mga minamahal, ay may mga potensyal na gamitin ng kaaway upang tayo po'y mahulog, minamahal ko, sa pagkakasala. Pero ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, we need to be watch and pray that we enter not into temptation para hindi po tayo mahulog, mga minamahal ko, sa tukso. From the book of James chapter 1 verse 14 up to verse 15, basahin po natin sa versikulo 14. Kundi ang bawat tao ay natutukso kapag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Kung magkagayon, ang kahalayan kung naipaglihi ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, ito'y magbubunga, minamahal, ng kamatayan. Yan po ang anatomy ng temptation. Sabi po rito, temptation comes from our own desire. Yung temptasyon, mga minamahal, actually yung temptasyon hindi po kasalanan kagaya ng ating pinag-aralan lately. Ang temptasyon ay hindi kasalanan. Ang kasalanan ay kung mahulog tayo sa tukso. Pero temptation comes from our own desire. Take note, hindi ka natutukso ng kaaway sa mga bagay na ayaw mo kasi alam ni Satanas na hindi ka mafo-fall in any kinds of temptation. Hindi po tayo tutuksuhin ng kaaway, mga minamahal, kung hindi po tayo matutukso. Sapagkat sabi ng Biblia, alam ni Satanas yung ating mga weaknesses. Alam niya kung saan ka mahina. Alam niya kung saan ako mahina. Bawat isa sa atin, mga minamahal, inoobserbahan tayo ng kaaway kung saan tayo mahina. Kung mahina tayo sa pera, mahina tayo sa iba't ibang uri, mga minamahal, ng mga material, ng mga bagay. So alam ng kaaway kung saan tayo mahina, mga minamahal. So doon tayo tutuksuhin ng kaaway. Sapagkat kung tutuksuhin niya tayo sa parte ng ating pamumuhay na doon tayo malakas, itiyak na bagay, hindi tayo mahulog sa tukso. Kaya binabantayan ng kaaway kung saan tayo mahina at doon tayo, minamahal ko, tinutukso. Halimbawa, mahina ka sa bisyo, gagamitin ng kaaway ang bisyo para tuksuhan ka. Mahina ka sa mga
mga minamahal, malalaswang mga tanawin. Tutuksohin ka ng kaaway doon kung saan ka mahina. Sapagkat alam ni Satanas kung ano ang kahinaan mo, kung ano ang kahinaan ko ng bawat isa sa atin. Alam ni Satanas kung saan tayo mahina. Kaya doon niya tayo tinitira. Doon niya tayo, mga minamahal, tinutukso. Ang sabi, mga minamahal, ng verse 14, basahin po natin uli, mga minamahal, ang verse 14 kay Lee sa Tagalog. Ano pong sabi ng Biblia? Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila sa sariling masamang pita at nahikayat in our own desire. Meron kasi tayong mga minimal godly desire, meron tayong fleshly desire, evil desire sa puso natin. So, ang ating pong mga minimal nakikipagbaka tayo, mga minamahal, doon po sa mga evil desire sa mga puso natin. Kasi ayaw nating mga minamahal, lamunin tayo ng mga minamahal, makajablong pagnanasa. Mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoong Hesus, ang maghari sa atin, mga minamahal, ay yung godly desire. Yung pagsunod sa kaloob, that is godly desire. Yung pagdalo sa gawain, that is godly desire. Yung pagbibigay ng ikapo at handog, pagtatapat sa pagbibigay, that is godly desire. Yung pagpupuri, that is godly desire. Yung pagsunod sa kabanalan, mga minamahal, that is God. Yan ay desire ng puso natin. Dati-dati, hindi po yan ang desire. Hindi po yan ang inaasam-asam ng ating mga puso kasi wala pa tayong pangunawang spiritual. Hindi pa inopen ng Panginoon yung ating pangunawang spiritual, yung ating isip, hindi pa binuksan. Ito po ay tinabunan ng kaaway. We are blinded by the God of this world. Kaya hindi natin nakikita, mga minamahal, yung salita, yung liwanag ng salita ng Panginoon, yung liwanag ng pangako ng Diyos, yung liwanag ng kabutihan ng ating mahal, because we are blinded by the gods of this world. Pero nung dumating po ang point na tayo po ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon, we are baptized in the name of Jesus Christ at we are convicted by the Holy Spirit, na open po yung isip natin, na open yung puso natin, and then doon po nag-start, mga minamahal, yung godly desire sa mga puso natin. Amen. Nagkaroon tayo ng malalim na pag-asam na sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na which is, start from the very beginning, na hindi pa po dumarating yung conversion natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yung laman ng isip at puso natin, that is evil desire. Fleshly desire. Ang ating sinusunod, yung ating sariling desire. Kung saan tayo masaya, mga minamahal, pinupunuan natin. Masaya tayo sa pag-iinom, masaya tayo sa bisyo, masaya tayo sa pagsusugal, mga minamahal. That is our own desire. Pinupunuan natin ng mga, dahil nararamdaman natin, mga minamahal, parang nasa-satisfied tayo. Pero we know privately na kahit po ano ang gawin natin, punuin yung ating mga fleshly desire, hindi pa rin tayo masaya, hindi pa rin tayo satisfied. Kakaiba kapag godly desire, mga minamahal, ang ating sinusunod. Maramdaman po natin, mga minamahal ko, yung hindi maipaliwanag na kagalakan at kapayapaan sa puso at isip natin kapag tayo po ay nakakasunod, mga minamahal, sa ating ibig sabihin, yung real fulfillment ng buhay ng tao ay walang iba kundi masunod ang desire ng ating mga puso sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So, sabi ng banal na Biblia, tayo po ay nahuhulog sa tukso. Yung anatomy ng temptation, mag-i-start po yan sa desire. At ang sabi rito, temptations comes from our own desire, which entices us and drags us away from the Lord. Yung temptation, nagsisimula lang po yan sa ating evil desire, mga minamahal, sa ating mga puso. At tayo po ay nai-entice, pagkatapos nating ma-desire, mga minamahal, kasi sometimes, kaya nga po kinakast out natin yung mga evil thoughts sa isip natin eh. Kasi minsan, kahit ayaw nating mag-isip ng masama, pero pumapasok ang kaaway, sumisingit ang kaaway, mga minamahal, yung mga evil thoughts, hanggang yung evil thoughts na yan, pag ini-entertain natin, mga minamahal, yung mga evil thoughts na yan, na isinisiksik ng kaaway sa isip natin, nagkakaroon po tayo ng desire sa isang bagay. At yung desire na yon, mga minamahal, doon po nagsisimula yung anatomy ng temptation hanggang tayo po ay nai-entice. It means, mga minamahal, nahahatak na po tayo, mga minamahal, na magnasa ng isang masamang pagnanasa
nalabag sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at ang sabi ng Biblia, it drags us away from the Lord. Ito na po ang nagiging daan upang unti-unti tayong ilayo sa ating pinakamamahal sa ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga, it is easy to get in but hard to get out. Sa mahulog ka sa isang tentasyon, madali pong pumasok, pero mahirap pong lumabas, mga minamahal, sapagkat ang kaaway ay double crosser po yan, mga minamahal. Sa una, pasasarapin ka niya. Sa una, sasamahan ka niya. Sa una, dadamayan ka niya. Pero pag maipasok ka na sa kanyang bulsa, maipasok ka na sa kanyang bitag, iiwanan ka niya. In the end, ikaw din ang magdurusa. In the end, ikaw din, mga minamahal ko, ang mahihirapan. Dahil wala kang kamalay-malay na ang plano pala ng kaaway ay ihulog ka sa pagkakasala upang kung ikaw ay magkasala, mga minamahal, unang-una, malalayo sa iyo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga, kapag ikaw ay magkasala, if you fall into sin, sin multiply, mga minamahal, discouragement. Sin multiply, failure. Sin multiply, mga minamahal, sa mga iba't ibang uri ng mga problema. Imbis magbawas ng problema, nadadagdagan ka ng problema kapag ikaw ay mahulog na sa pagkakasala. Kaya makita mo yung mga taong lumalangoy sa kasalanan, amen, sila po ay hindi masaya. Kaya ang sabi rito, yun ang nagdadala sa iyo papalayo sa Panginoon. Sa verse 15, these desires give birth to sinful action. Kapag ang kasalanan ay hinayaan mong lumago, ito'y manganganak ng kamatayan. Ulitin po natin yung verse 15. Pakibasa po natin, mga minamahal, flash sa ating screen at basahin po natin ang talatang ito. Kung magkagayon, ang kahalayan kung maipaglihi ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ito po yung magbubunga ng kamatayan. Ito po yung iilang mga Kristiyano, mga minamahal, instead na mag-confess na sa kanilang kasalanan, hinihintay pa nilang mahinog ang kanilang kasalanan. Amen. Imbis dapat ay kapag magkasala ka ngayon, huwag mo nang palipasin pa ng matagal na panahon. Kayo pong may mga tinatagong kasalanan. Mga minamahal, oo, may maitatago kayo sa inyong asawa, may maitatago kayo sa inyong mga anak, may maitatago kayo sa inyong kapwa mananampalataya, mga minamahal. Pero sa paningin ng ating mahal na Panginoon, everything are revealed, mga minamahal, in the eyes of the Lord. Lahat ay makikita, lahat ay i-reveal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po tayong maitatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ngayon pa lang, kung may itinatago kang kasalanan, ngayon pa lang, kung may ginagawa kang kasalanan, huwag mo nang hayaang, mga minamahal, maglihi yan ang kasalanan, at ang kasalanan ay mahinog, ang kasalanan ay magbubunga ng kamatayan. What I mean is, wag na nating hintayin, mapalo pa tayo, mga minamahal. Wag pa nating hintayin na parusahan pa tayo ng mahal na Panginoon dahil hinayaan nating mahinog ang mga kasalanan sa ating puso at sa ating mga isip. The anatomy of temptation, desire, mga minamahal ko, ang nauuna. May entice ka ng desire, your desire ay magiging kasalanan. At kapag, mga minamahal, hayaan mo na ang kasalanan ay mahinog, hayaan mo na ang kasalanan ay lumago, ito'y magbubunga ng kamatayan. Ito na po yung nakakatakot. Nag-i-start lang sa desire, ang ending, mga minamahal ko, ay kamatayan. Kaya in simple desire, kapag ma-desire natin, ang desire natin ay mga minamahal, evil desire, i-cast out na natin po yan. Iba kasi ang godly desire. Yung dadalo ka sa gawain, nagsusumikap kang dumalo sa gawain, that is godly desire. Yung nagsumusunod ka ng kabanalan kahit nasa bahay ka, hindi ka nagsasando, hindi ka nagsushort, hindi ka nagsisleeveless, mga minamahal, talagang ina-apply mo ang kabanalan, mga minamahal, kahit ikaw ay nandoon sa iyong sariling bahay, dahil ang pag-apply, mga minamahal, ng kabanalan, not only inside the church, but also outside the church. Kahit po tayo ay nasa opisina, kailangan natin lumakad ng may kabanalan. Kahit po tayo ay nandoon sa loob ng ating bahay, lumakad tayo ng may kabanalan. Kahit tayo po ay nandoon sa ating paaralan, saan mang dako tayo naroon. We need to be holy, because our loving God is holy. We need to be holy also. Bakit po? Dahil banal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Be holy for I am holy, saith the Lord of hosts.
Sabi ng mahal na Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So yun po mga minamahal, kapag tayo po'y lumalakad ng may kabanalan, that is desire, godly desire sa ating mga puso na ilinagay ng mahal na Panginoon na tayo po'y natatakot na magkasala, natatakot lumabag sa dahil desire ng ating puso, ayaw nating saktan ang mahal na Panginoon. Ayaw nating mga minamahal, saktan ang damdamin ng Diyos. Kaya at all cost, tayo po ay nagsusumikap na masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Although hinahadlangan tayo ng ating asawa, hinahadlangan tayo ng ating mga anak, hinahadlangan tayo ng maraming mga tao sa ating mga palibot, but at all cost, because that is God's desire na nasa puso natin, pinagsusumikapan nating masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon sa abot po ng ating makakaya. Ang purpose ng tukso, hindi lang para mahulog tayo sa tukso, kundi ang purpose ng tukso ay mahulog tayo sa kasalanan at mamuhay tayo sa kasalanan. Yun po ang gustong-gusto ng kaaway. Siyempre, pag mahulog ka sa tukso, parang kumunoy po yan mga minamahal. Kapag mahulog ka sa kumunoy, kapag walang tumulong sa iyo, mga minamahal, unti-unti kang babaon pa ilalim hanggang ikaw ay matabunan ng buhay na lupa, that is kumunoy, hanggang ikaw mga minamahal ay mamatay. Amen. Yun po ang kasalanan. Yun po ang gusto ng kaaway. Tutuksuhin ka niya para mahulog ka sa kasalanan at hindi ka na makatakas sa kasalanan na yan, mga minamahal. Hanggang ikaw ay, mga minamahal, masanay na mamuhay sa kasalanan na alam mong kasalanan. Yun po ang gusto ng kaaway ng mahal na Panginoon. Ang purpose ng tukso ay gawin kang comfortable sa mali mong ginagawa. Amen. Meron pong ganun Alam mo lang mali, pero nafe-feel mo, comfortable ka naman. Comfortable ka na ba? Parang wala nang takot sa puso mo, mga minamahal. Although na alam mo kasalanan, pero ginagawa mo pa rin. Alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin. Yun po ang plano ng kaaway. Sabi rito ng ating pinag-aralan, ang purpose pala ng kaaway, mga minamahal, ay gawin tayong comfortable sa mali nating ginagawa. Ibig sabihin, parang sanay na ba tayo, mga minamahal? Meron pong kahit Kristiyano na, mga minamahal, mahilig pa rin kumuha ng mga gamit na hindi kanya makakita ng cellphone. Pero Kristiyano na yan. Meron pong mga ganyan, mga minamahal. Gumagalaw ng that is kleptomania, mga minamahal. That is uncontrolled behavior, mga minamahal. Compulsive behavior is uncontrolled behavior. Yung parang kahit alam mong, mga minamahal, kasalanan, pero dahil comfortable ka, nasasarapan ka sa paggawa ng ganon, parang meron kang, mga minamahal, inner feelings ba? Na nasasarapan ka sa paggawa ng mga bagay na yan, although na alam mong kasalanan, pero ginagawa mo pa rin. Yun po ang gusto ng kaaway, ang maging komportable tayo sa paggawa ng mali. At kapag komportable ka ng gumawa, mga minamahal ng mga bagay na alam mong mali, komportable ka ng gumawa ng mga bagay na alam mong kasalanan, komportable kang gumawa ng isang bagay na alam mo na labag sa kalooban ng mahal ng Panginoon, mga minamahal, hahantong po yan sa pagkahinog ng kasalanan at tiyak na bagay, mga minamahal, sin will find you out. Dahil hindi ito tolerate ng Panginoon ang iyong kasalanan na ginagawa. May kaparusahan, mga minamahal, everything that we need, mga minamahal, meron pong tinatawag, mga minamahal ko, na consequence. Lahat ng kasalanan nating ginagawa, mga minamahal, ay may katumbas na kaparusahan. Kaya ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag tayo po ay nahulog sa pagkakasala at confirm po na tayo po ay nagkasala, all we need to do, mga minamahal, is confess our sin to the Lord. Ikumpisal po natin yung kasalanan natin sa ating mahal na Panginoon. Because our beloved Jesus Christ, He is forgivable God, mga minamahal. Handa po siyang magpatawad. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all, mga minamahal, iniquities. He is faithful and just to cleanse us from all filthiness. Ang mahal na Panginoon, handa po siyang magpatawad. Kaya lang sabi ng banal na Biblia, ayaw naman ng mahal na Panginoon na nagsisi ka ngayon, babalik ka na naman sa kasalanan mo bukas. Wag nating lokohin ang mahal na Panginoon. Sapagkat
Kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan, nagsisisi tayo ngayon at bukas gagawin ulit natin, wala tayong ibang dinadaya kundi ang ating mga sarili. Sapagkat sabi ng Biblia, kahit kailan na hindi natin madadaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag magsisi ka ngayon, pag sumikapan mo na hindi mo na magawa ang kasalanan mo na iyong pinagsisihan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang sino mang gumagawa ng kasalanan na kanyang pinagsisihan at gagawa uli ng kasalanan na kanyang pinagsisihan, sabi ng Biblia ay kahalintulad lamang po ito ng isang aso na pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang kanyang isinuka. Hindi naman po tayo aso. Sabi ng Biblia ito ay kahalintulad sa isang baboy na pagkatapos paliguan ay babalik uli, mga minamahal ko sa putikan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kapag tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan, huwag na po natin itong balikan. Ang tukso ay pinagmumukhang tama ang mali at ang mali ay pinagmumukhang tama. Ito po yung anatomy ng kasalanan, mga minamahal. Desire, at pagkatapos ng desire, mai-entice ka na dahil nandiyan sa desire sa puso mo, parang gusto mo na, mga minamahal, hanggang ikaw ay madadarang na sa pagkakasala. Mga minamahal, mahuhulog ka na sa kasalanan, yung alam mong mali, mga minamahal, amen, kinukumbinsi mo pa ang sarili mo ng mali na yung ginagawa, tama. Meron pong ganong sitwasyon, mga minamahal, alam mo ng mali, kinukumbinsi mo pa ang sarili mo na ginagawa mo ay tama. Kaya nga po itong sinabi ng ating pinag-aaralan, ang mali ay ginagawang tama, ang tama ay ginagawang mali, mga minamahal. That is deception. Yan po ang category, mga minamahal, ng word na deception. Dinadaya ng kaaway ang isip at puso natin. Yung kasinungalingan, amen, amen, yung lie, ay kino-convert niya sa tama, mga minamahal. Ang mali ay ginagawa ng tama, ang tama ay ginagawa niyang mali. Yun ang gusto ng kaaway. Meron pong mga Kristiyano na alam na nilang mali, pero kinukumbinsi pa ang kanilang sarili. Sila mismo, kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na ang mali nilang ginagawa ay tama, mga minamahal. Dahil yun po talaga ang plano ng kaaway. That is word deception, na kahit alam na nating mali, naghahanap pa tayo, pati nga minsan, Biblia, pati nga bersikulo minsan, ginagamit na natin para yung mali na ating ginagawa ay pilit nating tinatama. Pero maniwala kayo, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kahit anong gawin nating pilipit sa isang bagay na mali, ay hindi po ito magiging tama kailanman sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ang mali ay mananatiling mali at ang tama ay mananatiling tama. Ang liwanag ay mananatiling liwanag, ang dilim ay mananatiling dilim, mga minamahal. Amen? Hindi po natin yan mababago sapagkat ang tama ay nasulat na, ang mali ay nasulat na. Hindi na po natin yan pwedeng pagbaliktarin, mga minamahal. Dahil minsan bilang Kristiyano, gumagawa tayo ng sarili nating standard. Gumagawa tayo ng sarili nating doktrina. Gumagawa tayo ng sarili nating aral. Na kahit ang alam na nating mali, pilit pa rin nating ginagawang tama. Na dapat sana, mga minamahal, na alam na nating mali, ang kailangan nating gawin ay magpakumbaba na lang sa mahal na Panginoon. Magbalik loob sa ating buhay na Diyos upang mga minamahal, sa magitan nito ay hindi po tayo, mga minamahal, malayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, kahit tayo ay Kristiyano na, ay meron pa rin, mga minamahal, panganib na tayo po ay mahulog sa tukso. That's why we need to be guard our gates para, mga minamahal, hindi makapasok ang tukso. Tama po yun. Kailangan yung mga gates, mga minamahal ko, ng pagpasok ng tukso sa buhay natin, kailangan bantayan natin. Ang sabi nito, physically, meron tayong gates, katulad po, mga minamahal, ng ating mga mata. Ito po ay gates ni Satanas para tayo po ay magkasala. Kaya, we need to guard our eyes as we guard our thoughts. We need to guard our thoughts as we guard our eyes. Sapagkat yan po ay mga gates ni Satanas. Kung ano ang nating nakikita, mga minamahal, kaya nga mag-ingat sa ating mga pinapanood. Amen. Mag-ingat sa ating mga nakikita sapagkat maging ang ating isip ay gates po yan ni Satanas, gate po yan ni Satanas, ang ating mata ay gate po yan ni Satanas para tayo po ay magkasala at mahulog sa tukso.
Sapagkat yung mga mata natin, marami tayong nakikita. Kapag hindi po natin mabantayan yung ating mga nakikita, yung ating mga pinapanood, tayo po ay magkakaroon ng desire, tayo po ay may entice, hanggang tayo po ay magkakasala, at kapag tayo po ay magkasala at hindi natin pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, ito'y may hinog at magbubunga, minamahal ko ng kamatayan. Ang sabi po rito, mga minamahal, ang ating mga tenga can be a gate. Totoo po yan, kahit po yung tenga natin ay pwedeng maging gate ng kaaway, mga minamahal, para tayo po ay ihulog sa pagkakasala. Yung mga minamasdan at pinapanood mo can be a gates of temptation to fall us into sin. Mga minamahal, fear can be a gate. Lahat po ng ating pong nakikita, lahat ng ating pinagmamasdan, lahat ng ating mga pinapanood can be a gate of temptation to fall us down. Pwede pong gamitin ni Satanas yung mga nakikita natin. Kaya hindi po lahat ng ating pinapanood ay nakakabuti. Kung alam mo ang iyong pinapanood ay makakasama, kung alam mo ang iyong pinapanood ay mga minamahal, gumigising sa halimaw ng iyong pagkatao, sapagkat sa kaloob-looban ng tao ay mayroon pong natutulog na halimaw. Kaya minsan mga minamahal, kapag sa mga bagay na ating pinapanood, yung seduction sa isip at puso natin ay nagigising hanggang tayo po ay nagkakaroon ng malalim na desire, and then nai-entice na tayo sa maraming mga bagay at tayo po ay nahuhulog na po, minamahal, sa pagkakasala. Ang sabi rito, kahit po ang worries can be gates. Pag palaging anxious ka, mga minamahal, pwedeng maging gate po ni Satanas yan. Ibig sabihin yung worriness, yung anxiousness, yung pagkabahala sa maraming mga bagay, pagkabagabag sa maraming mga bagay, yung takot sa maraming mga bagay, ay pwedeng kasangkapanin ng kaaway na maging gate po niya upang tayo po ay hulog sa pagkakasala. Sabi rito, kung saan makakapasok ang tukso at mahuhulog tayo sa kasalanan, katulad ng addiction, amen, uncontrolled anger, unforgiveness can be a gate, mga minamahal, to fall us down. That's why the very important to us is to guard our gate. Napakahalaga po, mga minamahal, in all times, mga minamahal, dapat ay bantayan natin at palaging tiyakin natin na sirado yung ating mga pintuan, sirado yung ating mga gates, sapagkat marami po, mga minamahal, many aspect in our life na pwede pong gamitin na gate ng kaaway to fall us down, to fall us into temptation. At napakahalaga na tayo po ay mag-ingat. Ang sabi rito, bakit po inaalaw ng Diyos na tayo ay tuksohin? May kapangyarihan ba siya para pigilan ang tukso? Opo, mga minamahal. May kapangyarihan ang ating mahal na Panginoon para bigyan tayo ng lakas, amen, at pagtagumpayan natin ang tukso. Meron pong mga paraan ang ibinibigay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Medyo masakripisyo nga lang, medyo mahirap nga lang, mga minamahal, upang magkaroon tayo ng kapangyarihan at to overcome, to conquer, to resist any kinds of temptation that comes in our way. Sabi ng banal na Biblia, in Matthew chapter 6 verse 13, ano po ang sinabi ng salita ng ating mahal na Panginoon? Huwag mo kaming ihatid sa tukso. Ito po ay isa po sa mga minamahal, linya ng Lord's Prayer. Ang sabi ng Biblia, huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalawalhatian magpakailanman siya nawa. Kindly po sa English, basahin natin, mga minamahal. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ito po'y prayer ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. So sabi ng banal na Biblia, ilayo mo kami sa anumang tukso at ingatan kami sa anumang masasama. Ibig sabihin, mga minamahal, yan po ay pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Ibinibigay mo ang sarili mo na ingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero syempre, iingatan ka ng Panginoon kung iingatan mo rin ang sarili mo. Ingat ang mahal na Panginoon sa iyo na hindi magkasala. Ikaw naman, mga minamahal, lapit ka ng lapit sa kasalanan. Syempre, mga minamahal, kung alam mong gusto mong ingatan ka ng mahal na Panginoon, nararapat lang din na ingatan natin ang ating mga sarili na hindi po tayo magkasala. Ang sabi rito, pero inaalaw tayo na dumanas ng iba't ibang uri ng mga tukso. What is the purpose? Unang-una,
is to authenticate our faith para ang ating pananampalataya ay maging totoo. Ito'y idinadaan, mga minamahal, para ito po ay maging dalisay. Ang purpose pala ng tukso is to authenticate our faith. Ito po'y gawing dalisay ng ating mahal na Panginoon, ang ating mga pananampalataya, ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Authenticate yung ating pong mga minamahal awareness regarding po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat bilang Kristiyano, dapat mga minamahal, ang unang-una nating iniingatan ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, kapag matiyak na ng mahal na Panginoon na tayo po ay totoong nagpapahalaga sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, tayo po ay makasumpong ng kaligtasan at buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa, to make our faith perfect. Sa magitan ng mga temptation na ito, ini-stretch tayo ng Panginoon. Through temptation, nakikita natin na mahina tayo. Amen? Through temptation, nararamdaman natin na marupok tayo. But ang sabi rito, thank God, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan to overcome temptation. Tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil kung wala ang Diyos, hindi po natin ma-overcome any kinds of temptation that comes in our way. Kung walang mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay nakaka-overcome sa maraming temptasyon na dumarating sa mga buhay natin dahil yan po ay sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, mga minamahal, sa magitan po ng temptasyon, kapag tayo po ay nahuhulog sa tukso, nakukonfirm natin na, Lord, mahina ako, mahal na Panginoon, dahil ako'y nahulog sa tukso. That is totally confirmed. Kaya ka nahulog sa tukso, dahil mahina ka. Aminin po natin yon, mga minamahal. Mahina tayo. And then, confirm po yon, na kaya ka nahulog sa tukso, dahil mahina ka. So, you need, mga minamahal, strength na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon to overcome temptation. Tayo po ay magpipray na, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan para ma-overcome ko yung tukso. Palayain mo ko, mahal na Panginoon, sa aking kahinaan na ito. Dito ko mahina, Lord. Sa part na ito, mahina ako, mahal na Panginoon. Ako'y nagkakasala sa'yo, nakakalabag ako sa kalooban mo. Sa part na ito, mahal na Panginoon, I am weak. But I believe, Lord, you are my strength. Ikaw ang aking kalakasan. Mga minamahal, kahit po ang inyong abang lingkod, ganun din po ako, may mga weaknesses din po ako. Pero thank God, dahil sa mga weaknesses ko na yon, na-overcome ko po yon, mga minamahal, sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahirap i-overcome yung mga weaknesses natin, lalong-lalo na kung nakasanayan na po natin gawin. We feel comfortable sa ating ginagawa, even though na alam na natin na tayo po'y nagkasala, pero pakiramdam natin, komportable tayo, although na alam na natin kasalanan, ginagawa pa rin natin. Kasi nga, komportable na tayo, mga minamahal, pero alam natin kasalanan yon. So, kailangan nating, mga minamahal, layuan. Kailangan nating itigil, mga minamahal, yung ginagawa nating, alam nating nakakasakit sa damdamin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sometimes, yung temptation, gusto lang ng mahal na Panginoon, yung acceptance, yung i-admit natin na, Lord, I am weak, Lord. Mahina ako, mahal na Panginoon. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Dahil kapag i-accept mo na mahina ka, na kailangan mo si Lord, kailangan mo ang mahal na Panginoon, lalong lalalim yung prayers mo, lalong lalalim yung relasyon mo sa Panginoon, lalong lalalim yung commitment mo sa mahal na Panginoon. Dahil alam mo, mga minamahal, tanging mahal na Panginoon lang ang makapagbibigay sa iyo ng lakas, tanging Panginoon lang ang makapagbibigay sa iyo ng tapang, tanging mahal na Panginoon lang ang makapagbigay sa iyo ng courage, mga minamahal, kapangyarihan, para ma-overcome mo yung weaknesses mo, makatakas ka, mga minamahal, sa pagkakatali ng iyong kahinaan. Because all of us, meron tayong iba't ibang mga weaknesses. So huwag tayong papayag na babalik na lang ang mahal na Panginoon, nakagapos pa rin tayo sa ating mga weaknesses. Huwag tayong papayag na magra-rapture na lang, minamahal, ay nakatali pa rin tayo sa ating mga kahinaan. Huwag tayong papayag na tutunog na lang ang huling tunog ng trumpeta at muling babalik ang mahal na Panginoon para kunin ang kanyang mga pinili, ay manatili pa rin tayong nakagapos, nakatanikala, nakatali sa ating pong mga kanya-kanyang mga kahinaan. Huwag po nating hayaan na tayo po'y mahulog sa tukso. Sapagkat sabi ng Biblia, it drags away you from the Lord. Hihilain ka, itutulak ka para ilayo ka lalo
sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa mga oras nito, minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y lumapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, we need Jesus. Kailangan natin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Our strength is in Jesus. Ang ating lakas ay nasa malapit. All of us are weak. We are all, mga minamahal, weak in the sight of the Lord. At ang sabi pa nga rito, mga minamahal, may mga weaknesses tayo. Bawat isa sa atin may mga weaknesses tayo. So kailangan nating makalaya. Kailangan nating makatakas. Kailangan makalaga ng tanikala ng kahinaan sa ating pagkatao. Sapagkat paano tayo maliligtas kung babalik ang mahal na Panginoon at ang kahinaan na yan ay nasa atin pa. So kailangan natin ng kapangyarihan. Kaya nga ina-advise ng ating dearly beloved pastor, maging prayerful ang Kristiyano. Palagi tayong magpuri, palagi tayong manalangin, dumalo sa gawain. Mag-alay ng mga pag-aayuno, lalong-lalo na po ang pag-aalay ng mga pag-aayuno. Bakit po? Extreme sacrifice makes us perfect. Ang pag-aayuno ay parang tumutulay tayo sa alambre. Pinapatay natin yung pita ng ating mga laman. Once we fast and pray, dinudurog natin yung ating pong mga weaknesses. Once we fast and pray, dinudurog natin yung ating pride. Mga minamahal, dahil ang tao may pride, may mga weaknesses tayo. Kailangan yung weaknesses na yan ay madurog. Kailangan yung pride na yan ay madurog. Mga minamahal, all we need to do is be prayerful. Palaging ilapit ang sarili mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Maging mapanalanginin, mag-alay ng mga pag-aayuno, sapagkat ang pag-aayuno ay may kapangyarihan upang durugin ang ating mga kahinaan. Hindi biro ang sakripisyo ng pag-aalay ng mga pag-aayuno. Pero malaki po ang benepisyo, mga minamahal, sa ating buhay. Both body and soul, makaka-benefits po, mga minamahal ko, bunga ng ating mga panalangin at mga pag-aayuno. Ma-revive tayo, ma-refresh tayo, ma-comfort tayo, mga minamahal, baguhin ng Panginoon ang ating puso, ang ating isip, maging ang design ng ating mga puso ay gawing perpekto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ilalagay ng Panginoon sa tamang lugar, mga minamahal, ang puso natin. Ialay ng Diyos ang puso natin. Kaya't maramdaman mo, mga minamahal, kapag bumalik ang Panginoon anytime now, handa po tayong humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoon para po sa ating mga kababayan na hindi pa po nakakilala sa mahal na Panginoon. All we need is Jesus. Come to Jesus, because Jesus is the author and the finishers of our faith. Let us pray. Mapagpalang Diyos, sumunod po kayo sa aking panalangin. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit. Ako po'y narito sa iyong harapan, nagsisisi sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Linisin mo nga kayong puso. Ito yugasan mo sa magitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Iligtas mo ko, Panginoon. Iligtas mo ko sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Let us pray, mga minamahal, para po sa ating mga kababayan. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, dalangin po namin ang iyong pagkilos sa buhay, sa puso, sa isip ng aming minamahal na mga kababayan, mga kapwa namin Pilipino. Maging ang aming po mga Muslim brothers, mahal na Panginoon, bigyan mo po sila ng pagkakataon, makilala ka at paglingkuran ka. Gamitin mo, Panginoon, kasangkapanin mo po, Diyos, ang programang ito para sa kanilang ikaliligtas, mahal na Panginoon, sa aming mga saved loved ones. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka, mahal na Panginoon. Sulat mo kalang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kalambong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, at tayo po ay mga minamahal, may apat po tayong reglamento ng kaligtasan. Ng unang-una ay ang pananampalataya. Patuloy pong dumalo, hanapin po ang ating banal na gawain, mga minamahal, doon sa mga binigay po natin mga addresses, sa ating pong mga designated address ng ating pong banal na gawain. At mga minamahal, ganun din naman po sa ating minamahal ko, pangalawa ay ang ating pagsisisi. Humingi po tayo ng kapatawaran sa mahal na Panginoon mula sa ating mga puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Tayo po dumako sa pananalangin para po sa ating mga pangailangan. Lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal ko na sumusubaybay sa ating banal na programa. Sabay-sabay po tayong manalangin sa oras nito. Ang Diyos natin ay mayamang Diyos.
He can provide all our needs according to His riches and glory. Mayaman ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras dito. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na harapan. Dumudulog at sumamo na kami yung kabagan at kawaan. Mahal na Panginoon, batin mo kami pangailangan. Hindi mo po namin mabanggit isa-isa. Pero alam mo ang aming pangangailangan, alam mo ang desire ng aming mga puso, mahal na Panginoon. Dalangin namin na pagpalain mo ang lahat ng aming mga kapatid at tugunin ang alam mga pangangailangan. At sa oras nito tayo pinabako sa ating mas hiling, mga minamahal, inyo pong ilagay ang inyo pong mga kamay sa inyo pong gadget, sa screen ng inyong mga gadget at sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabi ng Biblia, mga minamahal, effectual fervent prayer of a righteous man is availeth much. The leading prayer for the beloved venerable pastor, mga minamahal, sa Diyos walang imposible, sa Diyos walang mahirap. Subok na po natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa ministeryo ito. Nakita po natin kung paano mahal na Panginoon ay maghimala. Ang kailangan lamang po natin gawin ay magtiwala ng buong puso, ng buong isip, lakas at kaluluwa sa ating mahal na Panginoon. Ito po'y manalangin. Leading prayer for beloved venerable pastor, in the mighty name of Jesus. Lord, we pray, mabag ka sa amin sa oras na ito. Dalangin ko po, mahal na Panginoon, ano mang karamdamang taglay ng aming mga kapatiran, ikaw ang magpagaling. Ano mang problema na kanilang kinakaharap, ikaw, mahal na Panginoon, magbigay ng kalutasan sa pangalan ni Jesus. Iunat mo pong ipapagpalang kamay, patong ito sa aming mga ulo. Cast out right now and by the power of darkness and against of sickness be healed. Problem be solved, infirmities cast out in Jesus' name. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, na namang uri ng karamdaman ay gumaling, mapawi ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan. Mga minamahal, para po sa ating mga announcement, tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain dito po sa dako ng Tala, Lumbangan, Sunto, Tala, Lumbangan, dito po sa dako ng Zamboanga, Western Mindanao. Mga minamalisa po sa ating mga outreach dito po sa dako ng Zamboanga. At ang ating pong banal na gawain every Wednesday po, huwag po ninyong kakalimutan, alas 3 po mga minamahal ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Every Friday, overnight prayer po natin, alas 10 ng gabi hanggang madaling araw, alas 4 ng madaling araw. Araw na po yan ng Sabado. Every Sunday po, mga minamahal, alas 10, mga minamahal ko ng gabi o ng umaga, rather, tayo po yung natatapos alas 3, mga minamahal ko ng hapon. This coming Sunday po, mga minamahal, ay atin na pong mga minamahal sunod na Sunday. Pero ngayong Sunday, araw ng bukas, ating pong banal na gawain ay alas 10 po, mga minamahal, ating simula. Following Sunday, next Sunday, ay atin na pong Holy Supper. Huwag din po natin kalimutan, this coming Tuesday, meron po tayong mga minamahal 60th year church anniversary na po natin sa dako, mga minamahal, ng San Isidro, Tungawan, L6, mga minamahal. At ngayong Martes na po, mga minamalubin ng mahal na Panginoon. This coming April 30, ay meron po tayong anniversary din po sa dako ng Malangas, mga minamahal, Sibugay Province. At sa dako ng Ipil, by May 7 po, mga minamahal, ang ating pong anniversary. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon at tayo pong lahat ay manalangin para sa ating closing prayer. Ipabaon ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga isip. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit. Salamat, mahal na Panginoon, sa matagumpay naming naidaos na isagawa ang iyong banal na programa. Mahal na Panginoon, dito sa Jesus Miracle Hour. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong pagkilos ng mainam sa ganito ang pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang malayang-malaya kaming may pangaral ang salita mo. May paunawa ang kalooban mo sa aming minamahal na mga kapatiran. Mahal na Panginoon, tunay na saganang amin ay wala po kaming magagawa kung ikaw ay wala. Pagpalain mo kaming lahat. Mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay kung paano kami iningatan mo. Mahal na Panginoon, sa buong maghapon, ganoon din naman sa aming pagtulog. Kami proteksyonan mo. Mahal na Panginoon, baon mo kagalakan, kapayapaan sa aming puso't kaisipan. Sa pangalan ng Jesus, bless us, O Lord, bless us. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. Puri ang mahal ng Panginoon, mga minamahal. At mula po dito sa ating studio, sa ating technical site, beloved Brother Aljo Dugos. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved the preacher, Brother George Abad. All the glory, honor, worship only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
lahat.